At ang lahat ng aking mga natitirang yaman, ari-arian, at interes sa Villa Corporation, ay buong puso kong ipinamamana sa 5 anak ko kay Ara Santos. Ang mga salitang iyon, binitawan ng matandang si Atty. Ben Cervantes sa gitna ng katahimikan ng malawak na sala ng Hacienda de Villa, ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Ara. Natigilan siya. Huminto ang kanyang paghinga, at naramdaman niya ang sabay-sabay na pagtutok sa kanya ng lahat ng pares ng mata sa silid na iyon. Ang mga pinsan ni Don Ricardo, ang kanyang mga kasosyo sa negosyo, lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may hindi makapaniwalang ekspresyon. Pero isa lang ang tinitingnan ni Ara. Si Imelda Villaroman. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo sa isang silyang trono na para bang siya ang reyna, dahan-dahang nawala ang peking ngiti sa mga labi ni Imelda. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng pagdadalamhating para sa namayapang asawa, ay unti-unting nagbago. Nakita ni Ara kung paano nanigas ang panga nito, kung paano naningkit ang mga mata nitong napapalibutan ng mamahaling pampaganda. Ang hangin sa loob ng mansyon ay biglang lumamig. Naramdaman ni Ara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang magsalita, gusto niyang itama ang lahat, pero walang boses na lumalabas. Ito na iyon. Ang sandaling kinatatakutan niya. Ang pangako niya kay Ricardo na magiging matatag siya ay sinusubok na ngayon. Isang mapaklang tawa ang pumunit sa katahimikan. Ano na kalokohan ito, Ben? Tanong ni Imelda. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong lason. 5 anak. Sa isang hamak na nurse. Tumikim si Atty. Cervantes, inaayos ang kanyang salamin. Ian Villaroman, malinaw po ang nakasulat sa huling habilin ni Don Ricardo. Ito po ay legal at legal, putol ni Imelda, tuluyan ng tumayo. Ang kanyang pagkukunwari ay ganap ng naglaho, napalitan ng purong galit na nagpapakita ng tunay niyang kulay. Huwag mo akong lokohin, Ben. Alam nating lahat na ang babaeng iyan ay isang ahas. Isang mang-aagaw. Itinuro niya si Ara, ang daliri niyang may mahabang kuko at kumikinang na diamante ay nanginginig sa galit. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga bulungan sa paligid niya ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Hindi siya makatingin sa kaninuman. Nakayuko lang siya, ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan. Magpakatatag ka, Ara, bulong niya sa sarili. Para sa mga bata. Hindi ako papayag dito, sigaw ni Imelda, ang boses ay umaalingaw sa matataas na kisam ng mansyon. Ang Hacienda de Villa ay para sa mga de Villa. Hindi para sa isang bayarang babae at sa mga bastardo niya. Ang salitang bastardo ay parang isang sampal na dumapo sa pisngi ni Ara. Bigla siyang nagkaroon ng lakas na mag-angat ng tingin. Nakita niya ang pagkasuklam sa mukha ni Imelda, isang uri ng pagkasuklam na kayang tumunaw ng bakal. Wala kang karapatan, Imelda, mahinang sabi ni Ara, sapat lang para marinig nilang dalawa. Wala akong karapatan? Halos pasigaw na tawa ni Imelda. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat. Ako ang asawa. Ako si Imbres de Villa. At ikaw? Ano ka? Isa ka lang sa mga katulong dito. Bumaling si Imelda sa 2 gwardyang nakatayo malapit sa pinto. Mga gwardya, utos niya, ang boses ay matigas na parang bakal. Palabasin niyo ang babaeng iyan. Ngayon din. Palabasin niyo siya at ang mga anak niya. Hindi ko na sila gustong makita pa sa pamamahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Imelda, maawa ka ang mga batad. Pero parang bingi si Imelda. Ang mga gwardya, na halatang napipilitan lang, ay nagsimulang maglakad palapit kay Ara. Hindi niyo pwedeng gawin to, pakiusap ni Ara, tumatayo na rin. Ang mga gamit namin ang mga anak ko di. Wala kayong dadalhin kahit isang sinulid mula sa bahay na ito, sagot ni Imelda. Layas? Walang nagawa si Ara nang hawakan siya sa braso ng isang gwardya. Ang lakas niya ay biglang nawala. Nagsimula ng manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang 5 anak na naghihintay sa maliit na silid sa kabilang pasilyo, hindi alam ang unos na paparating. Hinigit siya ng mga gwardya palabas ng sala. Nadaanan niya ang mga mukha ng mga kamag-anak ni Ricardo. Ang iba'y may awa, ang iba'y may paghusga, ngunit walang sinuman ang tumulong. Para siyang isang kriminal na hinahatulan.
Tinulak siya palabas sa malaking pinto ng mansyon. At doon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, itinaboy siya palabas ng tarangkahan. Sumunod sa kanya ang 5 niyang anak, umiiyak at nanginginig sa takot at ginaw. Ang panganay niyang si Rico ay pilit na nagpapakita ng tapang, habang ang bunsong si Leo ay humahagulgol sa kanyang bisig. Isinara ng mga gwardiya ang malaking bakal na tarangkahan ng hasyenda. Ang tunog nito ay parang isang hatol, isang pinto na nagsasara sa buong buhay niya. Nakatayo si Ara sa labas, basang-basa sa ulan, yakap-yakap ang kanyang mga anak. Ang mga ilaw mula sa mansyon sa likod nila ay tila nangungutya sa kanilang kalagayan. Ang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan ay isa na ngayong malamig at bawal na paraiso. Ang mga luha niya ay humahalo sa ulan, at ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Tumingala siya sa madilim na kalangitan, pagkatapos ay sa mga naguguluhang mukha ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga mata ay puno ng tanong na hindi niya masagot. Napatingin siyang muli sa mansyon. Sa likod ng marangyang bintana, nakita niya ang anino ni Imelda, nakatayo at nagmamasid, ang mukha ay isang maskara ng tagumpay. Isang malamig na hangin ang humampas sa kanila, at niyakap ni Ara ng mas mahigpit ang kanyang mga anak. Ang puso niya ay parang pinipiga. Wala silang pera. Wala silang gamit. Wala silang pupuntahan. Diyos ko, sigaw ng kanyang isip sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Saan kami pupunta ngayon? Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos, kasabay ng mga luhang hindi na mapigilan ni Ara. Bawat hakbang palayo sa tarangkahan ng hasyenda ay parang isang milya ang layo. Ang mga paa ng mga bata ay pagod na, at ang lamig ay tumatagos na sa kanilang mga basang damit. Sa wakas, pagkatapos ng halos 1 oras na paglalakad sa madilim na kalsada, natanaw ni Ara ang isang maliit na ilaw na kumukurap-kurap sa di kalayuan. Isang luma at mumurahing motel. Wala na siyang ibang pagpipilian. Pumasok sila sa maliit na lobby. Ang babaeng nasa likod ng counter ay tiningnan sila mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at kaunting pagdududa. Basang-basa, mukhang mga pulubi na naligaw. Naramdaman ni Ara ang hiya na gumapang sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang kanyang pitaka, at inilabas ang kaunting perang na itago niya. Ito lang ang meron siya sa buong mundo. Maingat niyang binilang ang mga gusot na papel de bangko. 1 kwarto po, para sa magdamag, sabi ni Ara, ang boses ay halos pabulong. Kinuha ng babae ang bayad ng walang kaimik-imik at iniabot ang isang susi. Ang kwarto ay maliit at masikip. Amoy luma at medyo maalinsangan. Isang kama lang ang naroon at isang maliit na bintana. Napakalayo sa malalawak at mababangong silid ng mansyon. Ngunit sa sandaling iyon, ang kwartong iyon ay paraiso na para sa kanila. Iyon ang kanilang kanlungan. Pinunasan ni Ara ang kanyang mga anak gamit ang manipis na tuwalyang naroon. Pinahiga niya silang lahat sa iisang kama, magkakatabi para mainitan. Tahimik lang sila, ang mga mata ay bakas pa rin ang takot. Umupo si Ara sa gilid ng kama, pinagmamasdan sila. Ang puso niya ay parang dinudurog sa 1,000 piraso. Si Rico, ang kanyang panganay, kahit tulog ay nakakunot ang noo, pilit pa ring ipinapakita ang tapang kahit sa panaginip. Si Angela at Miguel ay magkayakap, habang ang 2 bunso, si Sofia at Leo, ay mahimbing na. Sila ang kanyang mundo. Ang kanyang lahat. At ngayon, nawala sa kanila ang lahat dahil sa kanya. Kasalanan ko to, naisip niya. Dapat hindi ako naniwala. Dapat hindi ako umasa. Gumising ang diwa ni Sofia. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng inosenteng pagkalito. Mommy, mahinang tanong niya, ang boses ay nag-aantok pa. Bakit po tayo pinalayas ni Tita Imelda? May nagawa po ba kaming masama? Ang tanong na iyon ay mas masakit pa sa sampal. Isang mainit na likido ang muling namuo sa mga mata ni Ara. Hinila niya si Sofia palapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit, inaamoy ang buhok nitong basa pa. Wala, anak. Wala kayong ginawang masama. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan sa noo. Minsan ang mga matatanda, hindi sila nagkakaintindihan. Pero pangako ni Mommy, aayusin ko ang lahat, okay? Matulog ka na ulit. Tumango si Sofia at muling ipinikit ang mga mata, ang maliliit niyang kamay ay nakahawak pa rin sa damit ng ina.
Di nagtagal, bumigat na muli ang kanyang paghinga, senyales na nakatulog na siya. Ngunit si Ara, gising na gising ang diwa. Ngayong tahimik na ang paligid at tanging ang mahinang pag-ulan sa labas ang naririnig, bumuhos sa kanya ang lahat ng takot. Napatingin siya sa kanyang pitaka na nakapatong sa maliit na mesa. Ang perang laman yon, marahil ay sapat lang para sa isang araw pa. Pagkatapos noon, ano na? Anong ipapakain niya sa kanyang mga anak? Saan sila pupunta? Ang bigat ng buong mundo ay tila nasa balikat niya. Ang pangako niya kay Ricardo na aalagaan niya ang mga bata ay parang isang kasinungalingan ngayon. Nabigo siya. Napayuko siya, at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga kamay. Tahimik siyang umiyak, ayaw gumawa ng anumang ingay na makakagising sa mga anghel niya. Ang bawat hikbi ay puno ng sakit, ng panghihinayang, ng kawalan ng pag-asa. At sa gitna ng kanyang pagtangis, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang gabi, mga isang taon na ang nakalipas. Nasa hardin sila ni Ricardo, nakaupo sa isang bangkong nakatago sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Tahimik ang gabi at ang tanging ilaw ay mula sa buwan. May kinuha si Ricardo mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Para saan po ito, sir? Tanong ni Ara noon. Ngumiti si Ricardo, isang ngiting bihira niyang ipakita sa iba, isang ngiting para lang kay Ara. Buksan mo. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang maliit na music box. Simple lang ang disenyo, walang anumang palamuti. Pinihit ito ni Ricardo at isang malambing na himig ang tumugtog, isang himig na hindi pamilyar kay Ara. Isang gabi, narinig kitang humuhuni habang pinapatulog mo si Leo, sabi ni Ricardo, ang boses ay mahina at puno ng lambing. Kaya pinahanap ko ang himig na iyon at ipinalagay sa isang music box. Ara, ang himig na ito, para sa ating dalawa lang. Ito ang sikreto natin. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Kapag dumating ang araw na nalulungkot ka o nawawala ng pag-asa, pakinggan mo ito. At alalahanin mo ako. Alalahanin mo na kahit anong mangyari, poprotektahan ko kayo. Pangako yan. Napabalik si Ara sa kasalukuyan. Wala sa kanya ang music box. Naiwan iyon sa mansyon, kasama ng lahat ng kanilang mga gamit. Ngunit ang himig ay malinaw na tumutugtog sa kanyang isipan. At ang pangako ni Ricardo. Unti-unting tumila ang kanyang pag-iyak. Ang alaala ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang nanlalamig na puso. Ang pangako ni Ricardo ay hindi isang kasinungalingan. Ito ay isang sandata. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nag-iba ang kanyang pananaw. Hindi ito ang katapusan. Simula pa lang ito. Simula ng isang laban. Tiningnan niyang muli ang kanyang 5 natutulog na anak. Hindi na sila simbolo ng kanyang kabiguan. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang dahilan para lumaban. Hinding-hindi siya susuko. Para sa kanila. Para kay Ricardo. Para sa katotohanan. Lalaban ako, mariin niyang sabi sa kanyang isipan, isang bagong determinasyon ang umuusbong sa kanyang dibdib. Ipaglalaban ko kayo, mga anak. Hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone na nasa bulsa ng kanyang uniforme. Halos malubat na ito. Kinuha niya ito, nagtataka kung sino ang tatawag sa ganoong oras. Isang hindi rehistradong numero ang nasa screen. Nag-alinlangan siyang sagutin. Paano kung tauhan ito ni Imelda? O isang reporter na nakuha ang numero niya? Ngunit may nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Nanginginig niyang pinindot ang green button at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Hello, mahina niyang sabi. Isang pamilyar na boses ng isang matandang lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Kalmado. Professional. Rex Santos, attorney. Ben Cervantes po ito. Kailangan nating mag-usap. Crass. Ang tunog ng nababasag na salamin ay kumalat sa loob ng marangyang silid-aklatan ng mansyon. Sa sahig na gawa sa mamahaling kahoy, nagkalat ang mga piraso ng bubog mula sa isang silver-plated na picture frame. Sa gitna ng mga ito, nakatingala ang nakangiting mukha ni Don Ricardo mula sa lumang litrato, isang ngiti na para kay Imelda ay puno ng pangungutya. Nakahinga ng malalim si Imelda, ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng galit.
Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay naghagis ng picture frame sa pader, ay nakakuyom ngayon sa kanyang tagiliran. Ang kahihiyan. Ang insulto. Sa harap ng lahat ng kanilang mga kasosyo, mga kamag-anak at mga kaibigan. Ipinahiya siya ni Ricardo kahit sa kanyang kamatayan. Pinalitan siya, isang Villaroman, isang De Villa, ng isang hamak na nurse. Isang babaeng walang pangalan, walang yaman, walang pinanggalingan. Hayop ka, Ricardo, pabulong niyang sabi sa hangin, ang boses ay nanginginig sa puot. Kahit sa hukay, nagawa mo pa akong tapakan. Naglakad-lakad siya sa silid, parang isang tigre na nakakulong sa haula. Ang kanyang sutlang damit ay humahaging sa bawat hakbang niya. Ang galit niya ay hindi lang dahil sa pera. Malaking bagay ang pera. Ngunit higit pa roon, ito ay tungkol sa kanyang pangalan. Sa kanyang dangal. Sa loob ng 20 taon, tiniis niya ang isang kasal na walang pagmamahal para lang mapanatili ang titulong Ian De Villa. Ito ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang kapangyarihan. At ngayon, isang bastarda ang biglang darating at aagawin ang lahat. Hindi. Hinding-hindi siya papayag. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin na may gintong kwadro. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad, ngunit ang itsura ay alagang-alaga. Perpekto ang ayos ng buhok, walang gusot ang kasuotan. Ngunit ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit. Naalala niya ang isa sa mga huling pag-aaway nila ni Ricardo, bago ito tuluyang magkasakit. Kahit kailan, hindi mo ako maunawaan, Imelda, sabi ni Ricardo sa kanya, ang boses ay pagod na. Ang mahalaga lang sa'yo ay ang tingin ng ibang tao. Noon, binaliwala niya ang mga salitang iyon. Ngunit ngayon, bumabalik iyon na parang sumpa. Tanga si Ricardo. Ang tingin ng ibang tao, ang reputasyon, ang pangalan, iyon ang lahat. Iyon ang nagpapatakbo ng mundo. Hindi mo naiintindihan, Ricardo, sabi niya sa kanyang refleksyon. Pinoprotektahan ko lang ang pangalan natin. Ang pamana ng mga De Villa. May biglang pumasok sa kanyang isip. Isang malamig at kalkuladong plano. Dinampot niya ang kanyang mamahaling cellphone mula sa ibabaw ng mesa. Mabilis niyang hinanap ang isang pangalan sa kanyang contacts. Isang pangalan na ilang beses na niyang ginamit para linisin ang mga gusot sa kanyang buhay. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Yes, Ma'am Imelda, sabi ng boses sa kabilang linya, isang boses na sanay sa pagtanggap ng utos. Makinig kang mabuti, sabi ni Imelda, ang boses niya ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Mayroon akong trabaho para sa iyo. Ano po yun, Ma'am? May isang babae. Pangalan niya, Ara Santos. Ang nurse ni Ricardo, sabi ni Imelda, ang bawat salita ay may diin. Gusto kong sirain mo siya. Gawin mong impyerno ang buhay niya. Ipakita mo sa buong Pilipinas kung sino talaga ang babaeng iyan. Narinig niya ang mabilis na pagtipa sa keyboard mula sa kabilang linya. Ano nang anggulo ang gusto niyo, Ma'am? Isang gold digger. Isang mang-aakit. Isang ngiting mapanlait ang sumilay sa mga labi ni Imelda. Lahat. Gamitin mo ang lahat. Palabasin mo na ginamit niya ang kanyang katawan para akitin ang isang matanda at may sakit na lalaki. Na isa siyang desperadang babae na gagawin ang lahat para sa pera. Gawin mong kasuklam-suklam ang pangalan niya hanggang sa wala nang sinuman ang maniniwala sa kahit anong sasabihin niya. Naiintindihan mo? Loud and clear, Ma'am Imelda, sagot ng lalaki. Ipadadala ko sa inyo ang draft ng unang artikulo mamaya. Good. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang determinasyon na nakakapangilabot. Itinuwid niya ang kanyang likod, itinaas ang kanyang baba. Ako si Imelda Villaroman de Villa, sabi niya sa sarili. Ako. Hindi siya. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message. Binuksan niya ito. Mula sa kanyang contact sa media. Isang larawan ng isang webpage ang ipinadala sa kanya. At sa itaas, nakasulat sa malalaki at mapangahas na mga letra ang isang headline. Yaniyayang manggagamit, paano inakit ng isang nurse ang isang milyonaryo. Dahan-dahang gumuhit ang isang ngiti sa mga labi ni Imelda. Hindi ito isang masayang ngiti.
Ito ay isang ngiti ng tagumpay, isang ngiti na nangangako ng pagkawasak. Simula pa lang ito. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na si Ara. Ang tawag ni Atchongi. Cervantes kagabi ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang manipis na sinulid ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Iniwan niya ang mga bata na mahimbing pang natutulog sa ilalim ng pangangalaga ng may-ari ng motel, isang matandang babae na naawa sa kanilang kalagayan matapos niyang ikwento ang isang bahagi ng katotohanan. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop sa bayan. Simpleng lugar lang, malayo sa mga mamahaling restaurant na madalas puntahan ni Imelda. Pagpasok ni Ara, nakita niya agad si Atchongi. Cervantes na nakaupo sa isang sulok, nakatalikod sa karamihan. Ang kanyang buhok na puti na at ang kanyang kagalang-galang na tindig ay madaling makilala. Attorney, bati ni Ara nang makalapit. Tumayo ang matandang abogado at magalang siyang inalalayan sa pag-upo. Ara! Salamat sa pagdating mo. Sa kabila ng kanyang kabaitan, hindi pa rin mapakali si Ara. Ang mga pangyayari kahapon ay masyadong masakit. Ang tiwala niya sa mundo ay halos naubos na. Para saan po ang pag-uusap na ito, attorney? Totoo po ba? May laban po ba kami? Tumingin sa kanya si Atchongi. Cervantes, ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay puno ng simpatya ngunit matatag. Ara, ang unang-una mong dapat malaman ay ito, ang huling habili ni Don Ricardo ay legal at nakasulat ng maayos. Walang sinuman ang basta-basta makakapagpawalang bisa nito. Naramdaman ni Ara ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Pero si Imelda gagawin niya ang lahat. Alam ko, sagot ng abogado. At alam din iyon ni Don Ricardo. Matagal na niyang alam kung anong klaseng tao si Imelda. Kaya pinaghandaan niya ito. May kinuwento si Atchongi. Cervantes, isang alaala na nagbigay ng init sa puso ni Ara. Isang beses, bago pa lumala ang kanyang kondisyon, tinanong ko siya kung bakit hindi pa niya hinihiwalayan ng tuluyan si Imelda. Ang sabi niya sa akin, Ben, kung gagawin ko iyon, mawawala ng proteksyon si Ara at ang mga bata. Habang asawa ko pa siya sa papel, ang atensyon ng lahat ay nasa kanya. Ligtas ang pamilya ko sa anino. Inisip kanya hanggang sa huli, Ara. Kayo ng mga anak niyo ang inisip niya. Ang mga luhang hindi na naman napigilan ni Ara ay nagsimulang tumulo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Ang pagmamahal ni Ricardo ay totoo. At nararamdaman pa rin niya iyon. May kinuha si Atchongi. Cervantes mula sa kanyang itim na briefcase. Isang susi at isang maliit na piraso ng papel kung saan may nakasulat na address. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Ara. Ano po ito? Tanong ni Ara. Isang ligtas na lugar, sabi ng abogado. Isang bahay na matagal nang binili ni Don Ricardo sa pangalan ng isang pinagkakatiwalaan niyang kumpanya. Walang sinuman ang makakatunton sa inyo doon. Bago siya pumanaw, may isa siyang huling bilin sa akin. Tinitigan ni Atchongi. Cervantes si Ara ng diretso sa mata. Sinabi niya, Ben, ibigay mo ito kay Ara. Ito ang magiging panangga niya. Ang salitang kipanangga ay nag-iwan ng malalim na kahulugan kay Ara. Isang pananggalaban sa unos na dala ni Imelda. Kinuha niya ang susi. Malamig ito sa kanyang palad, ngunit ang bigat nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Tila hawak niya ang isang piraso ng pangako ni Ricardo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na binalikan ni Ara ang mga bata. Gamit ang natitirang pera, sumakay sila ng tricycle papunta sa address na ibinigay ng abogado. Huminto sila sa harap ng isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdibisyon. Hindi ito malaki tulad ng mansyon, ngunit malinis at mukhang mapayapa. May maliit itong hardin sa harap na tinubuan ng mga bulaklak ng gumamela. Nanginginig ang kamay ni Ara nang ipasok niya ang susi sa seradura. Dahan-dahan itong umikot at bumukas ang pinto. Pagpasok nila, isang malinis at maaliwalas na sala ang sumalubong sa kanila. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela, ngunit halatang inalagaan. May 2 kwarto at isang kusina. Simple, ngunit sapat na. Isang tunay na tahanan. Wow, Mommy! Ang ganda dito, masayang sabi ni Angela, tumatakbo papasok. Nakangiting pinanood ni Ara ang kanyang mga anak na nagtatakbuhan sa loob. Ang kanilang mga tawa ay pumuno sa katahimikan ng bahay.
Sa wakas, isang lugar na matatawag nilang kanila. Habang nililibot niya ang tingin, isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala ang kumuha ng kanyang atensyon. Lumapit siya. Ito ay isang kahon na gawa sa kahoy, katamtaman ang laki. Ang kulay nito ay madilim at makintab. At sa takip nito, may isang salitang nakaukit sa magandang pagsulat. Ara. Ang pangalan niya. Kinabahan siya. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit nakakandado. Walang susi. Hinawakan niya ito, naramdaman ang kinis ng kahoy. Ano kaya ang laman nito? Isa pa ba itong panangga na inihanda ni Ricardo? Ang sagot, alam niyang, ay naghihintay sa loob ng nakakandadong kahon na ito. Ang unang 2 araw sa bagong bahay ay parang isang panaginip. Sa kabila ng kakulangan sa gamit at pera, nagawa ni Ara na lumikha ng isang munting paraiso para sa kanyang mga anak. Ang mga tawanan nila ay muling pumuno sa isang tahanan, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Ara ng kapayapaan. Ang nakakandadong kahon na gawa sa kahoy ay nanatiling isang misteryo, ngunit ang presensya nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. Sa ikatlong araw, naubusan sila ng pagkain. Nagpaalam si Ara sa mga bata at lumabas para pumunta sa isang maliit na karinderya sa kanto. Habang naglalakad, may kakaiba siyang naramdaman. Ang mga taong nakakasalubong niya ay tila may kakaibang tingin sa kanya. Ang ilan ay nagbubulungan habang siya ay dumadaan. Guni-guni mo lang yan, Ara, sabi niya sa sarili, pilit na iwinawaksi ang kaba. Pagdating niya sa karinderya, habang nag-aantay ng kanyang order, narinig niya ang pinag-uusapan ng 2 babaeng kumakain sa isang mesa. Grabe, no? Ang kapal ng mukha ng babae, sabi ng isa. Kawawa naman si Ma'am Imelda. Imagine, inalagaan mo ang asawa mo, tapos lolokohin ka lang pala. Kaya nga, Yaya lang pala, pero kung makakapit sa milyonaryo, wagas. Ginayuma yata, sagot ng kasama nito, sabay tawa. Hindi pinansin ni Ara ang usapan, kahit na parang may kung anong tumusok sa kanyang puso. Ngunit nang ilabas ng isang babae ang kanyang cellphone para ipakita sa kasama, natigilan si Ara. Ang kanyang mukha. Ang litrato niya, nakuha noong isa sa mga Christmas party sa mansyon, ay nasa screen ng cellphone. Nakangiti siya sa litrato, ngunit ang ngiting iyon ngayon ay mukhang kasuklam-suklam sa ilalim ng isang dambuhalang headline. Naramdaman ni Ara na nanuyo ang kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang lumapit, nagkukunwaring tinitingnan ang menu na nakapaskil sa pader, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Yaniyayang manggagamit, paano inakit ng isang nurse ang isang milyonaryo? Ang mga salita ay parang mga suntok na tumama sa kanyang sikmura. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Nagsimulang umugong ang kanyang mga tainga, at ang mga boses sa paligid ay unti-unting nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang mukha at ang mga mapanirang salita sa ilalim nito. Miss? Miss, heto na po ang order niyo, sabi ng tindera. Napabalik sa realidad si Ara. Nanginginig niyang kinuha ang supot ng pagkain at nagmamadaling nagbayad. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya papalabas, ramdam na ramdam ang mga matang nakatutok sa kanyang likuran, mga matang puno ng paghusga. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng mga anak. Pilit siyang humiti, ngunit alam niyang halata ang pamumutla niya. Ang tunay na pagsabog ay dumating kinahapunan. Umuwi si Rico mula sa paaralan na tahimik at nakayuko. Nang mag-angat ito ng mukha, halos mapasinghap si Ara. May pasa sa gilid ng kanyang kaliwang mata. Rico! Anak, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Ara, hinahawakan ang mukha ng anak. Wala to, Jimmy, sagot ni Rico, umiiwas ng tingin. Anong wala? Nakipag-away ka ba? Hindi sumagot si Rico. Hinila siya ni Ara papasok sa kwarto at pinaupo sa kama. Umupo siya sa tabi nito. Anak, magsalita ka. Anong nangyari? Biglang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Rico, mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sinabi nila na hindi ka raw totoong nanay namin. Na isa ka lang daw katulong na ng akit kay Papa Ricardo. Na pera lang daw ang habol mo. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Ara. Ang laso ni Imelda ay umabot na sa kanyang mga anak. Tinawag nila akong bastardo, humagulgol si Rico.
Kaya sinuntok ko siya. Mommy, bakit nila sinasabi yun? Hindi naman totoo, di ba? Niyakap ni Ara ang kanyang panganay. Ang sakit. Sobrang sakit. Niyakap niya ito ng mahigpit habang ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang buhok. Wala siyang masabi. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang mundong puno ng kasamaan sa isang batang nasasaktan? Kinagabihan, nagsimula ang isa pang uri ng pag-atake. Ang kanyang cellphone, na halos hindi naman tumutunog dati, ay sunod-sunod na nag-ring. Mga hindi kilalang numero. Noong una, sinagot niya ito. Malandi. Mang-aagaw, sigaw ng isang boses bago ibaba ang tawag. Sumunod ang mga text message. Puno ng mura ng panlalait ng mga banta. Ang kanyang tiligtas na lugar ay hindi na pala ligtas. Ang kasamaan ng mundo ay nakahanap ng paraan para makapasok sa loob. Pinatay niya ang cellphone. Umupo siya sa isang sulok ng sala, sa dilim, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay napapaligiran siya, sinasakal. Ang bigat ng kahihiyan at sakit ay halos hindi na niya kayang dalhin. Bigla, umilaw ang screen ng cellphone na pinatay niya. Tumatawag si Attorney Cervantes. Ito lang ang tanging tawag na kaya niyang sagutin. Nanginginig niyang binuksan ang telepono at sinagot ito. Attorney D. Sabi niya, ang boses ay basag. Ara, napanood mo ba ang balita? Tanong ng abogado, ang boses ay seryoso. Hindi lang ito ang problema natin. Ano po nang ibig niyong sabihin? Humugot ng malalim na hininga si Attorney Cervantes sa kabilang linya. Ara, nag-file si Imelda ng petisyon sa korte para ipawalang bisa ang testamento. Sa loob ng kanyang opisina, kung saan ang amoy ng lumang libro at mamahaling pabango ay naghahalo, si Imelda Villaroman ay kalmado. Sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa na gawa sa kahoy ng Nara, nakalatag ang mga dokumentong legal, ang petisyon na ipinasa niya sa korte. Tinitingnan niya ito hindi bilang isang papel, kundi bilang isang armas. Ang kampanya sa media ay gumagana ng perpekto. Ang pangalan ni Ara Santos ay unti-unti nang nagiging kasing kahulugan ng salitang gold digger. Ngunit alam ni Imelda na ang opinyon ng publiko ay hindi sapat. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matitinag. Isang bagay na wawasak sa mismong pundasyon ng pag-angkin ni Ara. Tumunog ang kanyang intercom. Ma'am, nasa linya po si Attorney Mendoza. Pinindot niya ang isang buttons. Let him through. Good morning, Ma'am Imelda, bati ng kanyang abogado sa kabilang linya. Ang boses nito ay matalim at propesyonal, ngunit may bahid ng pag-aalala. Mendoza. Anong balita? Tanong ni Imelda, habang umiikot sa kanyang daliri ang isang gintong panulat. Tungkol po sa ebidensya na pinahanda ninyo, sabi ng abogado, maingat sa pagpili ng salita. Nakuha na po natin. Mukhang kapanipaniwala. Pero, ma'am, kailangan kong ipaalala sa inyo, this is a very risky move. Forgery is a serious crime. Huminto sa pag-ikot ang panulat sa kamay ni Imelda. Are you questioning me, attorney? O ang kakayahan ng mga taong binabayaran ko? Your job is to present the evidence, not to question its origins. Gawin mo lang ang trabaho mo. Natahimik sandali ang abogado sa kabilang linya. Yes, ma'am. Understood. I just want to ensure we are prepared for all outcomes. May isang outcome lang ang mangyayari dito, Mendoza, malamig na sabi ni Imelda. Ang pagkapanalo ko. Ang pagkasira ng babaeng iyon. End of discussion. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na naghihintay ng sagot. Kinuha niya ang isang folder na may tatak na e-confidential. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang set ng medical records, kumpleto sa letterhead ng isang kilalang ospital sa Maynila at pirma ng isang doktor na matagal nang pumanaw. Nakasulat sa resulta, sa ilalim ng diagnosis, sterility due to complications from past illness. Isang perpektong kasinungalingan. Isang obra maestra ng panlilinlang. Ito ang kanyang alas. Ang kanyang pangwakas na bira. Sino ang maniniwala sa isang hamak na nurse laban sa isang opisyal na dokumentong medikal? Tumayo si Imelda at humarap sa malaking salamin sa kanyang opisina. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at nang imulat niyang muli ang mga ito, ang dating matigas na ekspresyon ay napalitan ng kalungkutan. Bahagyan niyang kinagat ang kanyang labi, at isang butil ng luha, na pinigan niya mula sa alaala ng isang namatay na alagang aso noong kanyang kabataan, ang namuo sa gilid ng kanyang mata. Hindi ko akalain na magagawa niya ito sa akin, sabi niya sa kanyang refleksyon, ang boses ay nanginginig at basag. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan namin. Nagpraktis siya. Ang bawat galaw, ang bawat hikbi, ang bawat salita. Inihahanda niya ang kanyang pagganap para sa korte at sa mga kamera. Ang nagdadalamhating biyuda. Ang biktima. Habang nakatingin sa sarili niyang mukha, isang alaala ang bumalik, hindi isang peking alaala, kundi isang tunay at mapait. Ang huling pag-uusap nila ni Ricardo. Kahit kailan, hindi mo ako maunawaan, Imelda, sabi nito, ang pagod at pagkadismaya ay baka sa mukha. Napawi ang peking kalungkutan sa mukha ni Imelda, napalitan ng tunay na pagkayamot. Hindi kita maintindihan? Isip niya. Hindi, Ricardo. Ikaw ang hindi nakaintindi. Mahina ka. Sentimental. Ako. Malakas ako. Ginagawa ko ang kailangang gawin. Ang kasinungalingang ito ay hindi lang para sa pera o sa pangalan. Ito ay para patunayan, kahit sa multo ni Ricardo, na siya ang tama. Siya ang laging tama. Tumunog muli ang kanyang telepono. Si Mendoza. Ma'am, handa na ang lahat, sabi ng abogado, ang boses niya ngayon ay puno na ng kumpiyansa, nahawa na sa determinasyon ni Imelda. Iprepresenta natin ang medical records bukas sa unang hearing. Magugulat sila. Hindi nila ito inaasahan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Imelda. Good, sabi niya. Bukas, wawasakin natin siya. Puno ng kaba ngunit may kaunting pag-asa, sinamahan ni Ara si Atty. Cervantes sa isang maliit na opisina malapit sa korte para hintayin ang resulta ng unang pagdinig. Hindi siya pinayagang pumasok sa loob ng courtroom, ngunit tiniyak sa kanya ng abogado na ang katotohanan ang mananaig. Ang testamento ay malinaw, Ara. Ang batas ay nasa panig natin, sabi nito bago pumasok kanina. Ngunit nang bumalik si Atty. Cervantes pagkalipas ng 2 oras, alam ni Ara sa isang tingin pa lang na may nangyaring masama. Ang dating matatag na balikat ng abogado ay tila bahagyang nakayuko. Ang kanyang mukha ay kulay abo, at ang mga mata niya ay iwas sa pagsalubong sa tingin ni Ara. Umupo ito ng mabigat sa silyang katapat niya at ipinatong ang kanyang briefcase sa mesa. Attorney? Anong nangyari? Nanginginig na tanong ni Ara. Hindi agad sumagot ang abogado. Binuksan nito ang briefcase at naglabas ng isang folder. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang dokumento at inilatag ito sa mesa sa harap ni Ara. Tingnan mo ito, sabi niya, ang boses ay pagod at halos walang buhay. Yumuko si Ara. Nakita niya ang pamilyar na letterhead ng isa sa pinakamalaking ospital sa Maynila. Ito ay isang medical record. Ang pangalan ng pasyente, Ricardo de Villa. At sa ibaba, sa ilalim ng salitang diagnosis, nakasulat ang 2 salita na umasak sa buong mundo ni Ara. Permanent sterility. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay habang binabasa ang mga detalye, isang komplikasyon daw mula sa isang sakit maraming taon na ang nakalipas. May pirma ng isang doktor. May petsa. Mukha itong totoo. Mukha itong hindi mapapasubalian. Ano to? Halos pabulong na tanong ni Ara. Hindi ito totoo. Ito ang ginamit ni Imelda, malungkot na sabi ni Atty. Cervantes. Isang sorpresa. Walang sinuman ang nakapaghanda. Ara, kung totoo ito, o kahit kung mapaniwala natin ang korte na totoo ito, wala tayong laban. Ang buong kaso natin ay nakasalalay sa pagiging anak sa kanya ng mga bata. Umiling-iling si Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Pero kasinungalingan yan. Alam natin na kasinungalingan yan. Alam natin pag-amin ng abogado. Pero paano natin ito papatunayan? Paano natin lalabanan ang isang opisyal na dokumento? Ara, this is bad. This is very bad. Ang pag-asa na itinayo niya sa loob ng ilang araw ay gumuho sa isang iglap.
Ang panangga na ibinigay sa kanya ni Ricardo ay biglang naging manipis na papel lamang sa harap ng isang dambuhalang kasinungalingan. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Pagsapit ng hapon, laman na ito ng lahat ng news channels. Ang naratibo ay biglang nagbago. Hindi na lang siya isang gold digger, isa na siyang manloloko. Isang sinungaling na gumawa ng isang buong pamilya para lang magnakaw ng yaman. Si Imelda, sa kabilang banda, ay ang martir, ang biyudang niloko na, inagawan pa. Nakatulala lang si Ara sa harap ng telebisyon sa kanilang sala, pinapanood ang sarili niyang pagguho. At saka tumawag ang kanyang kapatid mula sa probinsya. Ara, sabi ng kapatid niya, ang boses ay puno ng pag-aalala at kahihiyan. Napanood namin ang balita. Ano ba itong pinasok mo? At hindi totoo yun. Alam mo yan, umiiyak na sabi ni Ara. Pero Ara, may dokumento. Medical record. Ano nang sasabihin ng mga tao sa atin dito? Ang pangalan ng pamilya natin isipin mo naman. Baka mas mabuti kung itigil mo na to, umuwi ka na lang dito. Kalimutan mo na ang lahat. Itigil mo na to, kalimutan mo na ang lahat. Ang mga salitang iyon, mula mismo sa kanyang kapatid, ang pinakamasakit sa lahat. Kahit ang sarili niyang pamilya ay nagdududa na sa kanya. Ibinaba niya ang tawag. Wala na siyang kakampi. Mag-isa na lang siya. Sa sobrang sakit at kawalan ng pag-asa, napatingin siya sa kahon na gawa sa kahoy na nasa ibabaw ng maliit na aparador. Ang huling alaala ni Ricardo. Ang pangako niyang nakakulong sa loob, hindi niya mabuksan, hindi niya mahawakan. Napaluhod siya sa sahig. Doon, sa katahimikan ng kanyang bagong tahanan na ngayon ay parang isang kulungan, humagulgol siya. Hindi isang maingay na iyak, kundi isang tahimik at masakit na pagtangis na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang wasak na puso. Pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng buong mundo. Wala nang pag-asa. Talo na siya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon. Ang alam niya lang, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Nag-angat siya ng tingin. Si Rico. Nakatayo sa harap niya. Ang mukha ng kanyang panganay ay isang maskara ng sakit at pagkalito. Nakita ni Ara sa mga mata nito ang refleksyon ng mga balita sa Z, ang mga bulungan sa eskwelahan, at ang pag-uusap nila ni Atty. Cervantes na marahil ay narinig nito. Binuksan ni Rico ang kanyang bibig. Ang boses na lumabas ay mahina, nanginginig, at puno ng isang tanong na tuluyang dumurog sa natitirang piraso ng puso ni Ara. Mommy, totoo po ba? Hindi po ba si Papa Ricardo ang tunay naming ama? Ang tanong ni Rico ay bumaon sa puso ni Ara na parang isang kutsilyo, malamig, matalim, at nakamamatay. Huminto ang pag-ikot ng mundo. Nawala ang tunog ng ulan sa labas, ang pag-ugong ng ref sa kusina. Ang tanging naririnig niya ay ang matinding tibok ng sarili niyang puso at ang mga salitang paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan. Hindi po ba si Papa Ricardo ang tunay naming ama? Tumingin siya sa mukha ng kanyang anak. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pagkalito, at ang isang bagay na pinakakinatatakutan niya sa lahat, pagdududa. Ang kasinungalingan ni Imelda ay napakabisa, napakalakas, na kahit ang sarili niyang anak ay nagsisimula ng maniwala dito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara ang pinakamatinding sakit na hinding-hindi niya inakalang mararamdaman niya. Mas masakit pa kaysa sa pagtataboy sa kanya mula sa mansyon. Mas masakit pa kaysa sa mga panlalait ng buong mundo. Dahil ang kutsilyong ito, hawak mismo ng kanyang anak. Ngunit habang nakatingin siya sa mga matang iyon na puno ng luha, may ibang damdamin na nagsimulang gumapang sa kanyang puso, umapalit sa sakit. Isang damdaming mas matindi. Mas mabangis. Galit. Isang galit na hindi para sa mundo, kundi para kay Imelda. Isang galit na nagmula sa pinakailaliman ng kanyang pagkatao, bilang isang ina. Paano nagawa ni Imelda na idamay ang mga inosenteng bata? Paano niya nagawang sirain ang alaala ng isang ama sa isipan ng kanyang mga anak? Ang sakit ay hindi nawala, ngunit ito'y nag-iba ng anyo. Naging panggatong ito. Hinila ni Ara si Rico at niyakap ito ng napakahigpit. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang anak. Pakinggan mo si Mommy, bulong ni Ara, ang boses niya ay nanginginig ngunit may bagong tatag. Si Papa Ricardo ang ama ninyo. Siya lang. At walang sinuman, kahit sino pa sila, ang makakapagbago noon.
Humiwalay siya sa yakap at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Rico. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Huwag kang maniwala sa kanila, anak. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka kay papa mo. Kasinungalingan ang lahat ng sinasabi nila. Isang malaking kasinungalingan. At ipapangako ko sa iyo ngayon, sabi niya, tinititigan ang mga mata ng anak, ipapakita ko sa buong mundo kung sino ka. Kung sino tayong lahat. Naiintindihan mo ba? Dahan-dahang tumango si Rico, ang pagdududa sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng tiwala. Tiwala sa kanyang ina. Pinalabas muna ni Ara si Rico para makasama ang mga kapatid nito. Tumayo siya at naglakad papunta sa isang lumang bowl, kung saan niya itinago ang ilang gamit na naisalba niya. Kinuha niya ang isang maliit na photo album. Umupo siya sa sahig at binuklat ito. Ang mga litrato ng masasayang araw sa hasyenda. Isang litrato ni Ricardo na karga-karga si Leo, pareho silang tumatawa. Isang litrato kung saan tinuturuan ni Ricardo si Miguel kung paano magbisikleta. At ang paborito niya, isang litrato nilang 7, isang family picture na palihim na kinunan ng isa sa mga hardinero. Masaya sila. Totoo sila. Hindi ito laban para sa pera. Hindi na. Ito ay laban para sa mga ngiting nasa litratong iyon. Ito ay laban para sa dangal ng lalaking minahal niya. Ito ay laban para sa pagkakakilanlan ng kanyang mga anak. Nang gabing iyon, isinara niya ang album na may bagong desisyon sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Atty. Cervantes. Ara. May balita ba? Sagot ng abogado, ang boses ay mababa at malungkot pa rin. Ngunit ang boses na sumagot sa kanya ay hindi na ang basag at talunang boses kanina. Ito ay kalmado. Matatag. Attorney, sabi ni Ara, lalaban po ako. Natahimik sandali ang abogado sa kabilang linya. Ara, narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Ang ebidensya nila. Opo, narinig ko po, putol ni Ara. Pero hindi po ako susuko. Hindi na ito tungkol sa testamento. Tungkol na ito sa mga anak ko. Lalaban po ako. Hanggang sa huli. Narinig ni Ara ang pagbuntong hininga ng abogado, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong paghanga. Kung iyan ang desisyon mo, Ara, nasa likod mo ako. Hanggang sa huli. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Ara sa gilid ng kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na hinahalungkat ang kanyang isipan, naghahanap ng kahit anong pwedeng makatulong, kahit anong detalye. At doon, sa gitna ng katahimikan, isang alaala ang lumitaw. Isang alaala mula sa mga huling linggo ni Ricardo. Mahina na siya noon at madalas ay tulog. Ngunit may isang gabi na nagising siya, hinawakan ang kamay ni Ara, at bumulong ng mga salitang hindi niya naintindihan noon. Ang susi. Ara, ang susi nasa simula. Nasa simula. Noon, inakala niyang nagdedeliryo lang ito. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay tila isang kodigo. Isang clue. Ang simula. Ano ang simula? Napatingin siya sa direksyon ng kwarto kung saan natutulog si Rico. Ang kanyang panganay. Ang kanilang simula. Bigla siyang tumayo, isang bagong ideya ang nabubuo sa kanyang isipan. Naglakad siya papunta sa bowl, binuksan itong muli at sinimulang halungkatin ang mga damit at gamit noong sanggol pa si Rico. Ang mga salita ni Ricardo, ang susi nasa simula, ay umuulit sa isipan ni Ara na parang isang sirang plaka. Ito'y isang bugtong na kailangan niyang sagutin, isang sinulid na kailangan niyang hilahin. Puno ng bagong determinasyon, nagtungo siya sa lumang bowl kung saan niya itinago ang ilang mga gamit na naisama niya mula sa mansyon, mga gamit na personal, mga gamit na may sentimental na halaga. Inilabas niya ang mga ito, isa-isa. Mga lumang damit panlakad ni Angela, ang unang pares ng sapatos ni Miguel. Ngunit ang hinahanap niya ay ang mga gamit ng kanyang panganay. Nasa ilalim ng lahat ang isang maliit na photo album. Ang pabalat nito ay kulay asul na kupas na, at sa gitna ay may nakasulat na Rico's First Year sa sulat kamay ni Ara. Ito ang simula. Umupo siya sa sahig, ang sahig na malamig ay hindi niya ininda. Dahan-dahan niyang binuklat ang album. Ang bawat pahina ay isang bintana sa nakaraan. Ang unang litrato ni Rico bilang isang sanggol, balot sa puting kumot.
Ang unang ngiti nito. Ang unang paggapang. Sa bawat litratong tinitingnan niya, nararamdaman niya ang pagmamahal na ibinuhos niya sa batang iyon mula pa sa unang araw. Habang binubuklat niya ang pahina kung nasaan ang litrato ng unang kaarawan ni Rico, may napansin siyang kakaiba. Ang pahina ay medyo nakaumbok sa isang bahagi. Maingat niyang sinuri ito. Ang karton sa likod ng plastik na pinaglalagyan ng litrato ay tila may laman sa loob. Kinakabahan, maingat niyang tinanggal ang lumang litrato. At doon, sa isang maliit na hiwa sa karton, may nakatago. Kinuha niya ito gamit ang dulo ng kanyang daliri. Isang maliit, antigong susi. Hindi ito ordinaryong susi ng pinto. Ito'y maliit at may kakaibang disenyo, parang susi sa isang kahon ng alahas o isang munting bowl. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Tumayo siya, hawak-hawak ang susi na parang isang kayamanan. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay sa kabilang dulo ng silid. Ang kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon na may nakaukit na pangalan niya. Ang kahon na hindi niya mabuksan. Nanginginig ang mga kamay, nilapitan niya ang kahon. Ang maliit na susi ay halos kapareho ng kulay ng madilim na kahoy. Itinapat niya ito sa maliit na butas ng kandado. Sana ito na, bulong niya. Ipinasok niya ang susi. Sakto. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ito. Isang mahinang kiklikki ang narinig niya, isang tunog na pinakamatamis na musika sa kanyang pandinig. Marahan niyang itinaas ang takip ng kahon. Ang kanyang inaasahan ay mga alahas, o marahil ay pera, o mga dokumento ng lupa. Ngunit ang laman nito ay iba. Mas personal. Mas makahulugan. Sa ibabaw ng lahat, nakapatong ang isang leather-bound na journal. Luma na ang itsura nito. Sa ilalim nito, may isang maliit at lumang cassette recorder. Iyon lang. Walang kayamanan, walang ginto. Kinuha ni Ara ang journal. Ang leather ay malambot sa kanyang palad. Binuksan niya ito sa unang pahina. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat ni Ricardo. Sa araw na ito, iniwan niya ako, basa ni Ara sa unang pangungusap. Sinabi ni Imelda na hindi na niya kaya. Na ang buhay kasama ako ay isang pagkakamali. Iniwan niya hindi lang ako, kundi ang isang bahagi ng aking puso. Ito ang talaarawan ni Ricardo. Ang mga lihim na saloobin niya na hindi niya kailanman ibinahagi kaninuman. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang bawat salita ay isang bintana sa kaluluwa ng lalaking minahal niya. Isinulat ni Ricardo ang tungkol sa kanyang kalungkutan, ang pakiramdam na nakakulong sa isang kasal na walang pag-ibig, isang kasal na para na lang sa pangalan at sa negosyo. Ang mga pahina ay puno ng sakit at pangungulila. Pagkatapos, nagbago ang tono ng mga sinulat niya. Binuklat ni Ara ang ilang pahina at isang pamilyar na pangalan ang kanyang nabasa. Dumating si Ara sa buhay ko ngayon. Siya ang bagong nurse na mag-aalaga sa akin. May kakaiba sa kanyang mga mata, isang liwanag na matagal ko nang hindi nakikita. Sa kanyang pag-aalaga, hindi lang ang katawan ko ang gumagaan, kundi pati na rin ang aking puso. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Binasa niya kung paano unti-unting nahulog ang loob ni Ricardo sa kanya, kung paano siya naging ilaw sa madilim nitong mundo. Binasa niya ang tungkol sa pagsilang ni Rico at pagkatapos ay ng iba pa nilang mga anak. Ang bawat pahina ay isang testamento ng kanilang lihim na pag-ibigan, isang pag-ibig na totoo at dalisay. Pinatunayan ng journal na ito na hindi siya sinungaling. Ngunit sapat na ba ito? Isang personal na journal laban sa isang peking medical record? Marahil hindi. Ang kanyang atensyon ay napunta sa isa pang bagay sa loob ng kahon. Ang maliit na cassette recorder. Luma na ito, isa sa mga modelong ginagamit noong dekada 90. Kinuha niya ito. May isang cassette tape na nasa loob. Hinanap niya ang play button. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang pinipindot ito. May narinig siyang mahinang kaluskos, ang tunog ng lumang tape na umiikot. At pagkatapos, isang boses. Mahina. Pagod. Ngunit walang dudang ito ang boses ni Ricardo. Ara, mahal ko, G. Napahawak si Ara sa kanyang bibig. Ang boses na iyon, kahit mahina, ay parang isang yakap mula sa nakaraan. Kung pinakikinggan mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Alam kong mahihirapan ka.
Alam kong hindi ka titigilan ni Imelda. Kaya iniwan ko ito para sa'yo. Huminga ng malalim ang boses sa tape. May isang katotohanan na dapat mong malaman, isang katotohanan na pinakatago-tago ko para protektahan ka. Isang katotohanan na babago sa lahat. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Anong katotohanan? Isang katotohanan lalo na tungkol kay Rico. Click. Biglang natapos ang recording. Ang tanging naririnig na lang ni Ara ay ang hiss ng umiikot na tape. Napatulala siya. Sinubukan niyang i-rewind at i-play ulit pero wala na. Iyon na ang dulo. Tungkol kay Rico. Ano ang tungkol kay Rico? Bakit biglang naputol? Ano ang lihim na itinatago ni Ricardo na may kinalaman sa kanilang panganay? Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang mas matinding damdamin, isang nag-aalab na kuryosidad at isang bagong uri ng takot. Hindi makatulog si Rico. Nakatingin lang siya sa kisam ng kanyang bagong kwarto, ngunit ang nakikita ng kanyang isipan ay hindi ang puting pintura. Ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina, pagod, nasasaktan, ngunit pilit na nagpapakita ng tapang. At ang naririnig niya ay hindi ang mahinang huni ng electric fan, kundi ang boses mula sa lumang cassette tape, isang boses mula sa libingan. Isang katotohanan na babago sa lahat lalo na tungkol kay Rico. Paulit-ulit. Paulit-ulit iyon sa kanyang isipan. Bakit siya? Ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? Siya, na panganay, ang dapat na maging haligi ng kanyang ina at mga kapatid. Ngunit sa halip, siya ang dahilan ng isang lihim na maaaring sumira o bumuo sa kanilang lahat. Ang bigat ng responsibilidad ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Hindi na niya kaya ang maghintay lang. Hindi na niya kayang tingnan lang ang kanyang ina na umiiyak sa gabi habang akala nito ay tulog na silang lahat. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang humanap ng sagot. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang mga kapatid ay mahimbing na natutulog sa kabilang kama. Maingat, para hindi makalikha ng ingay, nagbihis siya ng madilim na damit. May isang lugar lang siyang alam na maaaring may sagot. Isang lugar na mapanganib, ngunit kailangan niyang subukan. Ang hasyenda. Ang dati nilang tahanan. Nakalabas siya ng bahay nang walang nakapansin. Gabi na at tahimik na ang kalye. Naglakad siya hanggang sa makakita ng tricycle. Saan tayo, to? Tanong ng driver. Sa may Hacienda de Villa lang po, Manong. Ibaba niyo na lang po ako sa kanto, sagot ni Rico. Ang biyahe ay puno ng kaba. Bawat ilaw ng poste na kanilang nadadaanan ay nagpapaalala sa kanya ng panganib na kanyang ginagawa. Paano kung mahuli siya? Bumaba siya sa kanto at naglakad sa dilim patungo sa pader ng hacienda. Alam niya ang lugar na ito. May isang bahagi ng pader sa likuran na mas mababa at natatakpan ng malagong baging. Dito sila madalas tumakas noon kapag gusto nilang maglaro sa labas ng hindi nagpapaalam. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ngunit itinulak niya ang takot. Para kay Mama. Gamit ang lahat ng lakas, umakyat siya sa pader at maingat na tumalon sa kabilang panig. Nasa loob na siya. Ang hangin sa loob ng hacienda ay iba. Pamilyar ngunit ngayon ay maihalong panganib. Nagtago siya sa mga anino ng malalaking puno, dahan-dahang naglalakad patungo sa maliit na bahay na dati nilang tinitirhan, ang guest house na naging kanilang tunay na tahanan. Nakasara ito ngunit hindi nakakandado. Marahil ay hindi ito binigyan ng pansin ni Imelda. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at mga lumang alaala. Ang lahat ay naroon pa, natatakpan ng manipis na alikabok, na parang isang eksena sa pelikula na biglang pinahinto. Saan siya magsisimula? Pumunta siya sa maliit na study area ni Don Ricardo sa loob ng bahay. Naghalungkat siya sa mga drawer, sa mga libro. Walang kakaiba. Mga lumang papel, mga resibo, mga ballpen na wala ng tinta. Nagsimula na siyang mawala ng pag-asa. At sa kanya naalala. May isang sikreto si Don Ricardo na ibinahagi sa kanya noon. Isang magic trick, sabi nito. Lumuhod si Rico at kinapa ang sahig na gawa sa kahoy sa ilalim ng mesa. Sa ilalim ng isang lumang alpombra, may isang tabla na medyo nakaangat. Ginamit niya ang kanyang mga kuko para sungkitin ito. Bumukas ito. Sa ilalim, may isang maliit na espasyo.
At sa loob nito may isa pang kahon. Hindi ito katulad ng kahon na nakita niya sa kanilang bagong bahay. Ito ay mas maliit, mas luma at gawa sa maitim na metal. Ang personal na kahon ng kanyang Papa Ricardo. Nanginginig niyang kinuha ito. Walang kandado. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang laman ay iilan lang. Sa ibabaw, may isang silver na sakbat, isang pulseras para sa bukong-bukong ng isang sanggol. Makintab pa rin ito sa kabila ng kalumaan. Kanino ito? Sa ilalim nito may isang litrato. Luma na rin, ang mga gilid ay medyo naninilaw na. Binaligtad niya ito. Natigilan siya. Isang babae. Isang napakagandang babae na may mga matang malungkot kahit na nakangiti ang kanyang mga labi. At karga-karga niya ang isang sanggol na balot sa puting kumot. Ang mukha ng babae pamilyar ngunit banyaga. Mas bata, mas payat, ngunit walang duda si Imelda Villaroman. Hindi niya maintindihan. Bakit magtatago ang kanyang Papa Ricardo ng litrato ni Imelda na may kargang sanggol? Sinuri niyang mabuti ang litrato. Nakita niya ang kwintas na suot ni Imelda, isang kwintas na may pendant na hugis araw. Iyon ang kwintas na palaging suot ni Imelda hanggang ngayon. Siya nga iyon. Gulong-gulo ang isip niya. Sino ang sanggol? Bakit ito itatago? At doon, sa ilalim ng litrato, may nakita siyang isang maliit at nakatuping papel. Mas luma pa kaysa sa litrato. Maingat niya itong binuksan. Ang sulat kamay ay kay Don Ricardo. Iilang salita lang ang nakasulat, ngunit ang mga salitang iyon ay yumanig sa buong pagkatao ni Rico. Ang anak na itinakwil. Ang aking panganay. Ang gabi ay malalim na, ngunit walang sinuman sa maliit na bahay ang makatulog. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga hindi sinasabing tanong at isang kuryosidad na nakakabingi. Sa maliit na mesa sa kusina, na nagsisilbing kanilang war room, nakaupo ang tatlong tao, si Ara, si Atty. Cervantes, at si Rico. Kakarating lang ni Rico, ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng ilaw ng bombilya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang karanasang higit pa sa kanyang edad. Sa ibabaw ng mesa, sa pagitan nilang tatlo, ay ang mga bunga ng kanyang mapanganib na paglalakbay, isang maliit na metal na kahon, isang silver na sakbat, isang kupas na litrato, at isang maliit na piraso ng papel. Tahimik nilang tinitingnan ang mga ito. Parang isang dambana ng mga sirang pangako. Ito ang nakita ko, basag ni Rico sa katahimikan, ang boses niya ay mahina. Nakatago sa ilalim ng sahig sa dati nating bahay. Kinuha ni Atty. Cervantes ang litrato. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Si Imelda ito, noong bata pa siya. At isang sanggol. Basahin niyo po yung sulat, sabi ni Rico. Kinuha ng abogado ang maliit na papel at binasa ito ng malakas. Ang anak na itinakwil. Ang aking panganay. Natahimik ang lahat. Ang mga salita ay nanatili sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Panganay. Tumingin si Ara kay Atty. Cervantes, pagkatapos ay kay Rico. Ang kanyang isipan ay naglalaro, sinusubukang ikonekta ang lahat. Bigla siyang tumayo. Sandali, sabi niya. Kinuha niya ang kahon na gawa sa kahoy at inilabas ang journal ni Ricardo at ang lumang cassette recorder. Inilapag niya ang mga ito sa mesa, kasama ng mga bagay na dala ni Rico. Ang mga piraso ng puzzle ay kumpleto na. Attorney, sabi ni Ara, binubuklat ang journal. Ang mga unang sinulat ni Don Ricardo, tungkol sa pag-iwan sa kanya ni Imelda. Akala ko tungkol lang sa kanilang dalawa. Binasa niya muli ang mga salita, iniwan niya hindi lang ako, kundi ang isang bahagi ng aking puso. At ito, sabi niya, itinuturo ang cassette recorder. Ang huli niyang sinabi. Alam ni Atty. Cervantes kung ano ang tinutukoy niya. Ang naputol na pangungusap. Lalo na tungkol kay Rico. Ang mga mata ng matandang abogado ay lumipat mula sa journal, sa recorder, sa litrato ng sanggol, sa sulat kamay ni Ricardo, at sa wakas, kay Rico. Ang binata ay nakaupo lang doon, naguguluhan at nasasaktan. Dahan-dahan, parang isang mabagal na pagsikat ng araw na nagbubunyag ng isang nakakakilabot na tanawin, ang katotohanan ay nagsimulang lumitaw. Ang mga piraso ay nag-ugnay-ugnay. Ang sanggol sa litrato na karga ni Imelda. Ang iitinakwil na anak.
Ang ihipanganay ni Ricardo. Ang lihim na may kinalaman kay Rico. Ang timeline. 18 taon na ang nakalipas. Si Rico ay 18 taong gulang. Napasinghap si Atty. Cervantes. Diyos ko, bulong niya, napasandal sa kanyang upuan na tila biglang nanghina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwalang pagkaunawa. Ngunit si Ara ay hindi napasandal. Nakatayo siya, nakatingin kay Rico. Ngunit hindi na ito tingin ng pagkalito. Ito ay tingin ng isang ina na biglang naunawaan ang lahat ng sakit at sakripisyo ng lalaking minahal niya. Naunawaan niya kung bakit ganoon na lang ang pag-aalaga ni Ricardo kay Rico, kung bakit may isang espesyal na lungkot sa mga mata nito tuwing tinitingnan niya ang kanilang panganay. Hindi lang niya inaalagaan ang anak nila ni Ricardo. Inaalagaan niya ang anak na iniwan at itinakwil ni Imelda. Ang pagmamahal na naramdaman niya para kay Rico sa sandaling iyon ay mas naging malalim, mas dalisay. Hindi nabawasan kundi nadagdagan pa. Niyakap niya ang lahat ng sakit ng nakaraan at ginawa itong sarili niyang lakas. Wasakin natin siya, sabi ni Atty. Cervantes, ang kanyang boses ay naging matigas, ang pagkabigla ay napalitan na ng galit. Gamitin natin ang mga ito bukas. Ang journal, ang litrato. Sisirain natin ang kredibilidad niya habang buhay. Umiling si Ara. Hindi po. Nagulat ang abogado. Pero Ara, ito na ang panalo natin. Attorney, kung gagawin natin yan, ano nang mangyayari kay Rico? Tanong ni Ara, ang boses niya ay kalmado ngunit matatag. Ang buong buhay niya, ang pagkatao niya, magiging isang circus sa media. Hindi ko po papayagan yan. Hindi ko hahayaang maranasan niya yon. Tumingin siya kay Rico na may pagmamahal at proteksyon. Siya ang anak ko. At poprotektahan ko siya. Kung ganoon, ano ng plano natin? Tanong ni Atty. Cervantes, naguguluhan. Humarap si Ara sa abogado, at sa kanyang mga mata, makikita ang isang bagong talino, isang bagong tapang. Wala na ang dating alinlangan. Wala na ang takot. Attorney, bukas, wag po nating gamitin ang mga ito bilang ebidensya, sabi niya. May mas maganda po akong plano. Samantala, sa Hacienda de Villa, hindi rin mapakali si Imelda. Iinom siya ng mamahaling alak, ngunit hindi nito mapawi ang kaba sa kanyang dibdib. Bukas na ang huling pagdinig. Sigurado na siyang mananalo, ngunit may isang munting tinig sa kanyang isipan na hindi siya tinitigilan. Biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Kinabahan siya. Binuksan niya ito. Iilang salita lang ang nakasulat, ngunit ang mga salitang iyon ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat at nagpatindig sa lahat ng buhok sa kanyang batok. Handa ka na bang harapin ang nakaraan mo? Ang loob ng courtroom ay malamig, hindi lang dahil sa aircon, kundi dahil sa tensyon na halos mahahawakan mo sa hangin. Nakaupo si Ara sa tabi ni Atty. Cervantes, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan para itago ang panginginig. Ang bawat sulok ay puno ng mga tao, mga reporter na may dalang kamera, mga usisero, at ang pamilya ni Ricardo na nakatingin sa kanya na maihalong paghusga. Sa kabilang panig, nakaupo si Imelda na parang isang reyna sa kanyang trono. Kumpiyansa. Mayabang. Sa tabi niya, ang kanyang abogado, si Atty. Mendoza, ay kasalukuyang tumatayo at nagsasalita sa harap ng hukom. At kaya, Your Honor, pagtatapos ni Atty. Mendoza, ang boses niya ay malakas at puno ng panunuya, malinaw pa sa sikat ng araw. Ang panig ng aking kliyente ay nagpresenta ng isang hindi matitinag na ebidensya, isang medical record na nagpapatunay na si Don Ricardo de Villa ay naging permanente ng baog 15 taon na ang nakalipas. Samantalang ang panig ng aking katunggalig. Tumingin ito sa direksyon nila Ara, isang mapanlait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala. They have presented nothing. Walang ebidensya. Walang testigo. Tanging isang desperadong kwento ng isang babae na gustong angkinin ang yaman na hindi para sa kanya. This entire charade has wasted the court's time. Nasaan ang ebidensya mo, Miss Santos? Ang tanong ay parang isang dagundong. Tumingin ang lahat kay Ara. Ramdam niya ang kanilang mga mata, ang bigat ng kanilang paghusga. Tumingin siya kay Atty.
Cervantes, na nakayuko at tila talunan na, bahagi ng kanilang plano. Ito na. Ngayon na. Dahan-dahang tumayo si Ara. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa silid. Ang bawat galaw niya ay sinusundan ng mga kamera. Ang kanyang simpleng bestida ay tila lalong nagmukhang hamak sa tabi ng mamahaling kasuotan ni Imelda. Ngunit sa kanyang pagtayo may dignidad. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang baba ay bahagyang nakaangat. Your Honor, sabi niya, ang boses niya ay hindi malakas, ngunit sapat na para marinig sa buong silid. Malinaw. Kalmado. Maaari po ba akong magsalita? Nagulat ang hukom, ngunit tumango. Proceed, Miss Santos. Naglakad si Ara papunta sa gitna. Hindi siya tumingin sa hukom. Hindi siya tumingin kay Imelda. Nakatuon ang kanyang mga mata sa isang espasyo sa harap niya, na para bang kinakausap niya ang katotohanan mismo. Ang buong kasong ito ay tungkol sa isang bagay lang, simula niya. Kung ang mga anak ko ba ay tunay na anak ni Don Ricardo de Villa. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Atty. Mendoza. Sa loob ng maraming linggo, dinungisan ang pangalan ko. Tinawag akong sinungaling, manggagamit at kung ano-ano pa. Ngayon, gusto ko pong tapusin ang lahat ng ito. Huminga siya ng malalim. Pumapayag po ako sa isang test para patunayan kung sino ang ama ng aking mga anak. Muling nagkaroon ng bulungan. Sa kabilang panig, nakita ni Ara sa gilid ng kanyang mata ang pagngisi ni Imelda at ng abogado nito. Para sa kanila, ito ay isang desperadong hakbang. Isang pag-amin ng pagkatalo dahil alam nilang may ebidensya, sila nalalaban dito. Nahulog siya sa kanilang bitag. O iyon ang akala nila. Ngayon, ilalabas na niya ang kanyang huling baraha. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. Hinihintay ng lahat ang susunod niyang sasabihin. Dahan-dahan, ipinihit ni Ara ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nakatingin sa kawalan, ay direktang tumama ngayon sa mga mata ni Imelda. Isang tingin na puno ng lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, at lahat ng katotohanang natuklasan niya sa gabi ng bisperas. Sa isang kondisyon, pagpapatuloy ni Ara, ang boses niya ay nanatiling kalmado, ngunit may talim na ngayon. Ibinuka niya ang kanyang bibig at binitawan ang mga salitang babago sa takbo ng laro. Kailangan din nating isama sa test si Gian, Imelda Villaroman. Napakunot ang noo ng lahat, naguguluhan. Ano ang kinalaman ni Imelda sa esehi ng mga bata? At saka ibinigay ni Ara ang pangwakas na suntok, ang salitang wawasak sa mundo ni Imelda. At ang panganay kong anak, si Rico. Katahimikan. Isang katahimikan na nakakabingi. Ganap. Walang humihinga. Walang kumikilos. Ang mga reporter na kanina ay nagkakagulo ay natigilan, ang kanilang mga kamera ay nakatutok, ang kanilang mga bibig ay nakanganga. Ang hukom ay napatingin mula kay Ara patungo kay Imelda, sinusubukang intindihin ang bigat ng kahilingan. Ngunit ang mga mata ni Ara ay hindi umalis kay Imelda. At doon, nakita niya ito. Nakita niya ang pagbabago. Ang maskara ng kumpiyansa ni Imelda ay nabitak. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala, napalitan ng isang maputlang kulay na parang papel. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagmamataas, ay biglang nanlaki sa purong, hindi maipaliwanag na takot. Isang takot na nagmumula sa isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot. At ang panganay kong anak, si Rico. Ang mga salitang iyon ay hindi pumasok sa tainga ni Imelda. Sila'y isang lagusan na nagbukas ng direkta mula sa kasalukuyan patungo sa isang gabi, 18 taon na ang nakalipas. Para sa lahat ng tao sa courtroom, ang oras ay tumigil. Ngunit para kay Imelda, ang oras ay bumalik. Bigla, ang malamig na hangin ng aircon ay naging malamig na hangin ng hating gabi. Ang bulungan ng mga tao ay naging ihip ng hangin sa mga puno. Ang ilaw ng mga kamera ay naging liwanag ng buwan na tumatago sa mga ulap. Nasa isang madilim na kalsada siya, malayo sa Maynila. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa sa kulog. Karga niya ang isang munting bigkis sa kanyang mga braso. Mabigat. Mainit. Amoy gatas at inosente. Ayaw niya itong tingnan. Ayaw niyang makita ang mukha nito. Dahil kung makikita niya, baka hindi niya magawa. Sigurado ka na ba, ma'am? Tanong ng isang anino sa tabi niya, ang babaeng binayaran niya para sa transaksyong ito.
Hindi siya sumagot. Dahan-dahan, nanginginig, iniabot niya ang sanggol. Ang kanyang mga braso ay biglang gumaan. Ang kanyang puso ay biglang nanlamig. Walang laman. Tumalikod siya. Naglakad siya palayo ng hindi lumilingon. Bawat hakbang ay isang pagtatakwil. Bawat hakbang ay isang paglilibing sa isang lihim na ipinangako niya sa sariling hinding-hindi na niya muling hukayin. Hindi. Isang salita ang kumawala sa mga labi ni Imelda. Isang pabulong. Isang pananggi. Napabalik siya sa kasalukuyan. Nakita niya ang daan-daang matang nakatitig sa kanya, mga matang nag-aabang, naghuhusga. At sa gitna ng lahat, ang mga mata ni Ara Santos, hindi na mga mata ng isang takot na yaya, kundi mga mata ng isang ina na alam ang lahat. Ang takot na naramdaman niya noong gabing iyon ay bumalik, 100 beses na mas matindi. Ito na iyon. Ang multo ng nakaraan ay narito na. At may pangalan ito. Rico. Hindi. Ulit niya, mas malakas na ngayon. Iyan, Villaroman, tanong ng hukom, napapansin ang kanyang biglaang pamumutla. Nakatayo si Achoy. Mendoza sa tabi niya, sinusubukang bumulong. Ma'am, calm down. It's a bluff. Huwag kayong magpaapekto. Ngunit hindi na niya naririnig ang kanyang abogado. Ang naririnig niya lang ay ang iyak ng isang sanggol na iniwan niya sa dilim. Hindi totoo, Vid, sigaw niya, isang sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang sigaw ng isang hayop na nasukol. Kasinungalingan. Tumayo siya ng biglaan, ang kanyang silya ay tumumba sa likuran niya. Itinuro niya si Ara, ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit at sa isang emosyong hindi niya akalaing mararamdaman niya muli, takot. Purong takot. Sinungaling. Nag-iimbento ka lang. Isa kang demonyo. Ang kanyang pagiging sopistikada ay nawala. Ang kanyang poise ay nabasag. Ang natira ay isang babaeng nasa bingit ng kabaliwan. Order in the court. Order, sigaw ng hukom, pumupukpok ng kanyang martilyo. Ian Villaroman, please, calm down, sabi ni attorney. Mendoza, sinusubukang hawakan ang braso niya, ngunit iwinaksi niya ito. Huwag mo kong hawakan, bulyaw niya. Paano niya nalaman? Sino ang nagsabi sa kanya? Walang nakakaalam. Ang kanyang mga salita ay isang hindi sinasadyang pag-amin. Isang pag-amin na mayroon niyang dapat malaman. Sinugod niya si Ara. Hayop ka. Papatayin kita. 2 gwardiya ng korte ang mabilis na kumilos, humarang sa kanyang daraanan at hinawakan ang kanyang mga braso. Nagpumiglas siya. Nagwala. Isang eksenang hindi kailanman inakala ng alta sosyedad na masasaksihan nila. Si Imelda Villaroman de Villa, ang reyna ng lipunan, ay nagwawala na parang isang baliw sa gitna ng korte. Walang anak. Wala akong anak na itinapon. Kasinungalingan yan, paulit-ulit niyang sigaw habang hinihila siya palabas. At habang hinihila siya sa may pintuan, ang kanyang mga mata ay naghanap ng isang mukha sa gitna ng karamihan. Ang mga mata niya ay nagsalubong sa mga mata ng isang binatilyo na nakatayo malapit sa likuran. Si Rico. Sa isang iglap ang mundo ay muling bumagal. Sa mga mata ng binata, hindi niya nakita ang galit o paghusga. Ang nakita niya ay isang blankong tanong, isang tahimik na sakit. At sa isang sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pagtanggi ay gumuho. Sa mga mata ng binatang iyon, nakita niya ang sanggol na iniwan niya. Ang nakaraan na pilit niyang pinatay ay nakatayo sa harap niya, buhay na buhay. Isang huling sigaw ang kumawala sa kanya, isang sigaw ng pagkatalo, ng pagsuko, ng pagkasira. At saka siya kinalagkad palabas, papalayo sa mga matang nakasaksi sa kanyang paghukom. Ang pinto ng courtroom ay sumara, ngunit ang mga hiyaw niya ay nanatili, umalinggaw sa isipan ng lahat. Makalipas ang ilang linggo, sa maliit at tahimik na bahay kung saan sila nakatira, tumunog ang telepono ni Ara. Ang gulo sa media ay unti-unti nang humupa, nag-aabang sa isang bagay na magpapatunay sa lahat. Ang ICC test na ipinag-utos ng hukom matapos ang eskandalosong pagwawala ni Imelda ay ginawa sa lalong madaling panahon. Si Ara, Rico, at ang iba pang mga bata ay sama-samang nanonood ng isang lumang pelikula. Ang normalidad, kahit pansamantala, ay isang biyaya. Nakita ni Ara ang pangalan ni Attorney Cervantes sa screen.
Huminga siya ng malalim at lumayo ng kaunti para sagutin ito. Attorney, may isang sandaling katahimikan sa kabilang linya at pagkatapos ay ang mga salitang magtatakda ng kanilang kinabukasan. Ara, lumabas na ang resulta. Ang resulta ay hindi isang sorpresa, ngunit isang kumpirmasyon. Isang itim at puting katotohanan sa isang papel na may selyo ng batas. 99.9% probability. Ricardo de Villa is the biological father of Angela, Miguel, Sofia, and Leo Santos. 99.9% probability. Ricardo de Villa and Imelda Villaroman are the biological parents of Rico Santos. Ang balita ay sumabog na parang isang bomba atomika. Ang peking medical record ni Imelda ay naging walang silbing piraso ng papel. Ang kanyang mga kasinungalingan ay gumuho. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan at karangalan, ay naging simbolo ng kahihiyan. Nawala sa kanya ang lahat. Ang kaso. Ang simpatsya ng publiko. Ang kanyang lugar sa alta sosyedad. Ang mga kaibigan niya ay biglang hindi na matawagan. Ang mansyon, na dati puno ng mga bisita, ay naging isang malaki at tahimik na nitso. Para kay Rico, ang katotohanan ay isang mabigat na kumot. Araw-araw, tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, hinahanap ang mga bakas ni Imelda sa kanyang mukha. Hinahanap niya ang paliwanag sa isang tanong na sumisira sa kanyang pagkatao. Bakit? Isang linggo matapos lumabas ang resulta, gumawa siya ng isang desisyon. Kailangan niyang harapin ang multo. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya. Nagpaalam siya kay Ara at nag-isang pumunta sa Hacienda de Villa. Ang malaking tarangkahan ay nakabukas. Walang gwardyang humarang sa kanya. Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Ang dating sigla ay wala na. Natagpuan niya si Imelda sa silid-aklatan, nakaupo sa dilim, napapaligiran ng mga alaala ng isang buhay na nawala na. Payat na siya. Ang kanyang buhok ay walang ayos. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Wala na ang reyna. Ang natira ay isang talunang babae. Hindi siya nagulat na makita si Rico. Tila inaasahan na niya ito. Nandito ka na, sabi niya, ang boses ay mahina at walang kulay. Tumayo si Rico sa gitna ng silid. Hindi siya galit. Hindi siya masaya. Ang nararamdaman niya ay isang malaking kawalan. Gusto ko lang malaman kung bakit, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag, mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Tumingin sa kanya si Imelda. Sa unang pagkakataon, wala nang pagkukunwari. Wala nang kasinungalingan. Tanging ang hubad na katotohanan. Dahil bata pa ako noon, simula niya. Tanga. Takot. Ang kasal namin ng iyong ama isang pagkakamali. Isang negosyo. At ikaw ay magiging isang tanikala na magtatali sa akin sa kanya habang buhay. Hindi ko gusto ang tanikalang iyon. Ang mga salita ay malamig. Makasarili. Ngunit totoo. Kaya itinapon mo na lang ako, tanong ni Rico. Isang butil ng luha ang dumaloy sa pisngi ni Imelda, ang unang tunay na luha na nakita ni Rico mula sa kanya. Sa bawat araw ng 18 taon sinubukan kong kalimutan ang gabing iyon. Sinubukan kong paniwalain ang sarili ko na hindi ka nag-exist. Pero andyan ka pa rin. Tumayo si Imelda at dahan-dahang lumapit. Mayroong isang bahagi sa puso ni Rico na gustong umatras. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Huminto si Imelda sa harap niya. Patawarin mo ako, anak, sabi niya, ang salitang anak ay hirap na lumabas sa kanyang mga labi. Patawarin mo ako. Tinitigan ni Rico ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng nagbigay buhay sa kanya at ang babaeng tumanggi sa kanya. Ang pinagmulan ng kanyang dugo at ang pinagmulan ng kanyang pinakamalaking sakit. Huminga siya ng malalim. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo, sabi niya, at nakita niya ang pagbagsak ng pag-asa sa mga mata ni Imelda. Hindi pa ngayon. At marahil hindi kailanman. Nagpatuloy siya. Pero hindi ko nahahayaang sirain ng galit ang buhay ko. Ang nakaraan mo ay sayo. Hindi sa akin. Ang buhay ko ay sa akin. Doon, naintindihan niya. Ang kapatawaran ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo. Ito ay para sa sarili mo. Ito ay paglaya. At kahit hindi pa niya kayang magpatawad, kaya na niyang magpalaya. Tumalikod si Rico.
Naglakad siya papalayo sa babaeng iyon, papalayo sa madilim na silid-aklatan, papalayo sa nakaraang hindi niya pinili. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon at pabalik sa sikat ng araw, naramdaman niyang gumaan ang kanyang mga balikat, na para bang isang mabigat na tanikala ang natanggal mula sa kanya. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, nakita niya si Ara na naghihintay sa may pintuan. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong. Binuksan lang nito ang kanyang mga braso. Tumakbo si Rico. Tumakbo siya papunta sa mga braso na nag-alaga sa kanya, nagpalaki sa kanya, at minahal siya ng walang kondisyon. Niyakap niya ito ng mahigpit. At doon, sa ligtas na yakap ng kanyang ina, sa wakas ay pinakawalan niya ang mga luhang matagal na niyang itinatago. Sa unang pagkakataon mula noong nalaman niya ang lahat, umiyak siya na parang isang bata. Mommy, hikbi niya. Nandito lang si Mommy, anak, bulong ni Ara, hinahaplos ang kanyang buhok. Nandito lang ako. Palagi. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hacienda de Villa ay tahimik, ngunit hindi na ito ang nakakabinging katahimikan ng kalungkutan. Ito ay isang payapang katahimikan. Ang malaking mansyon ay nanatiling sarado, isang monumento sa isang nakaraang puno ng kasinungalingan. Sa halip, ang buhay ay namumukadkad sa maliit na bahay sa gilid ng lupain. Ang dating guest house na ngayon ay isang tunay na tahanan. Dito pinili ni Ara na manirahan kasama ang kanyang 5 anak. Ang umaga ay abala. Ang amoy ng sinangag at mainit na kape ay pumupuno sa hangin. Si Ara ay nasa kusina, naghahanda ng almusal, habang ang 4 niyang nakababatang anak ay nag-aayos para sa eskwela. Angela, pakitingnan mo nga kung gising na si Leo, sabi ni Ara habang nagsasalin ng kanin sa mga plato. Gising na po, Gine. Tinutulungan na ni Kuya Rico sa homework niya, sagot ni Angela mula sa sala. Napangiti si Ara. Tumingin siya sa sala at nakita niya si Rico, nakaupo sa sahig kasama si Leo, matyagang tinuturuan ang bunsong kapatid kung paano isulat ang pangalan nito. Wala na ang anino ng pagkalito sa mga mata ng kanyang panganay. Napalitan na ito ng isang kapanatagan at ng isang malalim na pag-unawa sa kanyang papel bilang isang kuya. Ang mana mula kay Ricardo ay hindi nila ginalaw para sa karangyaan. Sa tulong ni Atty. Cervantes, ginamit ni Ara ang malaking bahagi nito para magtayo ng isang foundation, ang T. Villa Santos Foundation for Single Mothers. Isang kanlungan para sa mga babaeng tulad niya, mga babaeng nangangailangan ng tulong at pangalawang pagkakataon. Matapos ihatid ang mga bata sa eskwela, nagtungo si Ara sa sementeryo. May dala siyang isang bungkos ng puting rosas. Umupo siya sa damuhan sa tabi ng puntod ni Ricardo. Simple lang ang lapida, ayon sa hiling nito. Ricardo E. Villa. Isang ama. Isang pag-ibig. Hinaplos niya ang malamig na marmol. Hay, mahal, bulong niya. Kamusta ka na dyan? Kami, heto, maayos naman. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga bata, ang matataas na grado ni Angela, ang pagkapanalo ni Miguel sa isang art contest, ang pagiging bibo ni na Sofia at Leo. Ikinuwento niya ang tungkol sa foundation. At si Rico, sabi niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nag-mature na siya ng husto. Nag-apply na siya sa kolehiyo. Gusto niyang maging abogado, tulad ni Atty. Cervantes. Sabi niya, gusto niyang tulungan ang mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Alam kong magiging proud ka sa kanya. Tumingala siya sa maaliwalas na langit. Natupad ko na ang pangako ko sa iyo, Ricardo. Ligtas na sila. Masaya na sila. Salamat sa lahat. Hapon na nang umuwi si Ara. Naabutan niya ang mga bata na naglalaro sa hardin na inalagaan nilang mag-iina. Ang mga tawa nila ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Umupo siya sa rocking chair sa kanilang maliit na beranda, isang lugar kung saan niya madalas pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Kinuha niya mula sa isang maliit na mesa sa tabi niya ang isang pamilyar na bagay, ang kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob, kasama ng journal ni Ricardo, ay may isa pang bagay na idinagdag niya, ang silver na sakbat na nahanap ni Rico. Isang simbolo ng nakaraang tinanggap na nila, hindi para kalimutan, kundi para matuto. Kinuha niya ang isa pang bagay mula sa kahon. Ang lumang music box. Dahan-dahan niyang pinihit ito.
Isang pamilyar at malambing na himig ang kumalat sa hangin, kasabay ng mahinang ihip ng hangin. Ang kanilang sikretong himig. Habang pinapanood niya ang kanyang mga anak na naghahabulan sa ilalim ng kulay kahel na langit, at habang pinapakinggan niya ang musika ng kanilang pag-ibig, naramdaman ni Ara ang isang ganap na kapayapaan. Ang laban ay tapos na. Ang mga sugat ay naghihilom na. Ang hustisya ay nakamit, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa isang sandali, naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang pisngi, na parang isang yakap mula sa hangin. Ngumiti siya. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Nahanap na niya ang kanyang tahanan.